Ang titulo ng pelikula ay Doom Patrol. Simulan na natin. Isang grupo ng mga freak ang nakahanap ng kanlungan at isang bagong layunin sa Doom Manor habang iniligtas sila ng Chief ang kanilang mga kakilakilabot na nakaraan. Noong 1948 sa isang nayon sa Paraguay, binisita ni Mr. Morden si Von Fuchs, isang German scientist na nagtatrabaho undercover bilang isang sapatero. Kilala si Von Fuchs sa kanyang teoretikal na pag-eeksperimento na nag-aalok ng ilang partikular na pagpapahusay para sa isang presyo. Pagod na si Morden na maging isang walang katuturan, pangatlong antas na masamang tao, kaya mas handa siyang magbayad para sa tulong ng siyentipiko. Habang pumapasok si Morden sa isang silid na gawa sa metal, inihahanda ni Von Fuchs ang mga control panel. Bago magsimula ang pamamaraan, sinabihan niya si Morden na ulitin pagkatapos niya at sabihin, ang isip ay ang limitasyon. Matapos sabihin ang parirala ng paulit-ulit, ang silid ay naglalabas ng nakakasilaw na liwanag. Sa loob, naghihiwalay ang katawan ni Morden na parang palaisipan. Sa Florida noong 1988, sa isang marangyang mansyon, narinig ni Kate Steele ang kanyang anak na babae, si Clara, na umiiyak, kaya hinanap niya ang yaya para tumulong. Lingid sa kanyang kaalaman, niloloko siya ng kanyang asawang driver ng kotse na si Cliff kasama ang yaya, Giselle. Papalapit pa lang si Kate sa kwarto ni Giselle, biglang binuksan ni yaya ang pinto, ready to gawin ang kanyang mga tungkulin, habang si Cliff ay lumitaw sa likod ng kanyang asawa, hawak na ang kanilang anak na babae. Sa kabila nito, alam ni Kate na may nangyayari. Isang araw, dumalo si Cliff sa isang karera, kung saan tinulungan siya ng kanyang manager at navigator na si Bump. Bago siya sumakay sa kotse, sinabihan siya ni Kate na mag-crash at mamatay, na binibigyang kahulugan ni Cliff bilang isang sarkastiko at mapaglarong pahayag. Nagsimula na ang karera, at napansin ni Cliff na mukhang okupado si Bump. Habang dumadaan siya sa kanyang istasyon, nakita niya si Kate na hinahaplos si Bump at ipinahayag na siya nga panloloko sa kanya ng kanyang manager sa pamamagitan ng kanyang mic. Galit, nabangga si Cliff sa isa pang sasakyan. After the impact, he kept repeating, hindi ko alam kung anong nangyari sa atin. Pagbubutihin ko pa. Pagkatapos ay naalala niya ang kanyang buhay bago ang kanyang katanyagan, noong namuhay siya ng masaya kasama si Kate at isang sanggol Clara. Maya-maya, nagising siya sa isang lalaking nakahawak sa kanyang mukha, na umiling-iling sa pagkabigo. Pagpasok at paglabas ng kamalayan, nakita ni Cliff ang isang kakaibang nilalang na gawa sa liwanag. Pagkatapos ay nakita niya ang lalaking nagpapakilala bilang Dr. Niles Calder. Sinubukan ni Calder na makipag-usap sa kanya, ngunit hindi makapagsalita si Cliff. Sa kalaunan, sinubukan ni Calder na turuan siya kung paano kontrolin ang kanyang katawan. Kahit anong pilit ni Cliff, hindi pa rin niya magawa, kaya sinabihan siya ni Calder na ilarawan kung ano. Parang ginagalaw yung ulo niya. Naisip ni Cliff na tumango sa kanyang anak, at sa pamamagitan nito, nagawa niyang igalaw ang kanyang ulo. Pinuri siya ni Calder pagkatapos ay ipinaliwanag na siya ay nasa isang kakilakilabot na aksidente. Karamihan sa kanyang katawan ay hindi na maayos, ngunit tiniyak ni Calder sa kanya na malapit na siyang mag-ayos kanya. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na magpahinga, at si Cliff ay nagsara. Nang maglaon, tinuruan ni Calder si Cliff kung paano magsalita, at inuulit niya ang kanyang robotic voice. Bigla niyang nakita ang kalendaryo sa likod ni Calder, na inihayag ang taon na 1995. Siya freaks out pagkatapos matuklasan na siya ay nasa ganitong estado para sa 7 taon. Nagtanong siya tungkol sa kanyang asawa, kaya't ikinalulungkot ni Calder na inihayag na ang buong mundo ay iniisip na siya namatay mula noong 1988. Nagpanik si Cliff at nagtatanong kung ano ang ginawa sa kanya ng lalaki. Gayunpaman, dali-dali siyang pinatigil ni Calder. Makalipas ang mga araw, nagising si Cliff kay Rita Farr. Sinabi niya na si Calder, na tinatawag nilang Chief, ay isang mabuting tao, bagaman siya ay kakaiba at malabo. Kung ikukumpara kay Calder, si Rita ay tahasang tapat, kaya ibinunyag niya na ang tanging bahagi ng kanyang katawan na maaaring iligtas ay ang kanyang utak. Upang maitakda ng tama ang kanyang mga inaasahan, ipinakita niya sa kanya ang isang salamin kung saan nakikita ni Cliff ang kanyang robotic katawan. Nagpanik si Cliff, at nag-hysterical, kaya pinatigil siya ni Rita.
Dumating si Calder, ipinaalala kay Rita na hindi pa handa si Cliff, ngunit naniniwala ang babae na karapat-dapat siya ang katotohanan. Di nagtagal, binihisa ni Calder si Cliff ng mga damit ng tao, umaasa na maramdaman niya ang kanyang sarili. Ipinaliwanag niya na nasa bahay sila ni Calder, kung saan mahahanap ang mga taong katulad niya kanlungan at kagalingan. Biglang nagtanong si Cliff kung nasaan ang asawa niya. Tinanong siya ng hepe kung ano ang naaalala niya, ngunit ang naaalala niya ay mga fragment ng kanyang mga laban kasama si Kate at ang aksidente. Habang sinasabi niya sa sarili niya na malamang na nakamove on na si Kate, napagtanto ni Cliff na kanya iyon nabali ang memorya. Ipinaliwanag ni Calder na nakararanas siya ng dissociative memory ngunit tinitiyak sa kanya na kanya iyon babalik ang mga alaala sa paglipas ng panahon. Biglang pumasok sa kwarto ang isang lalaking nakabalot ng benda, na ipinakilala ni Calder bilang si Larry tagapagsanay. Dinala ni Larry si Cliff sa paglilibot sa Doom Manor, pinaikot siya sa isang trolley. Dinala niya siya sa labas para magpahangin, ngunit hindi man lang maramdaman ni Cliff ang simoy ng hangin. Tinanong niya kung ano ang kwento ni Larry. Noong 1961, nagtrabaho si Larry bilang isang Air Force test pilot sa California. Inaasahan niyang maging bahagi ng Mercury mission ng gobyerno, kaya halos naghanda siya anumang bagay. Gayunpaman, habang sinubukan niya ang X-15 jet sa kalawakan, nalantad siya sa radioactive energy, na kung saan pinutol ang kapangyarihan ng jet at pinabalik ito sa Earth. Ang kanyang mga kasamahan ay agad na nagmaneho patungo sa pagkawasak, ngunit sa paglabas ni Larry mula sa apoy, ang mga kasama ay natakot sa kung ano ang naging siya. Binago ng araw na iyon ang kanyang buhay, at inabot ng ilang dekada bago maintindihan ang kanyang kalagayan. Sa gabi sa Doom Manor, tinulungan ni Larry si Cliff habang natutong maglakad gamit ang kanyang robotic katawan. Gayunpaman, ang ingay ay nakakainis kay Rita, at sinabi niya sa kanya na maaari niyang subukang muli bukas. Tinanong ni Cliff si Larry kung ano ang kanyang pakikitungo, at sinagot niya na si Rita ay dating artista. Pagbabalik sa kanyang pagsasanay, sinabi ni Larry kay Cliff na maaaring maglarawan kung saan niya gustong pumunta, tulungan mo siyang maglakad. Gayunpaman, nakakainis ito kay Cliff dahil kailangan niyang matutunan ang lahat mula sa simula. Habang sinisigawan niya si Larry, bigla niyang nakita ang kanyang anak. Nang maglaon, sinabi niya kay Calder ang tungkol dito, at iniisip ng chief na ginagamit ang kanyang anak bilang pagganyak maaaring makatulong sa pagpayag sa kanyang sarili na makalakad muli. Nagtanong si Cliff kung makakaalis na ba ang mga tao sa Doom Manor, at sumagot si Calder na may darating at umalis, ngunit napagtanto ng mga umaalis na mahirap para sa mundo na tanggapin kung ano ang mayroon sila maging. Sa kabila nito, ipinangako ni Calder kay Cliff na makakalakad siya. Kinabukasan, nanood si Cliff ng isang palabas sa karera nang umupo si Rita sa tabi niya at nagtanong kung ito ang dati niyang ginagawa. Oo, sabi ni Cliff, pagkatapos ay tinanong siya kung ano ang kanyang kwento. Si Rita ay isang artista sa Hollywood na nang ibabaw sa 50s cinema. Noong 1955, nag-shoot siya ng pelikula sa Africa, ngunit hindi siya makapag-focus dahil sa one-armed lalaki na nagtrabaho bilang isang focus puller. Dahil dito, hiniling ni Rita na palitan siya, sa kabila ng iginiit ng direktor na siya nga ang pinakamahusay para sa trabaho at namahal siya ng crew. Nang maglaon, kinuna ni Rita ang isang eksena malapit sa isang pantalan sa ilog. Nang mapansin niyang napalitan na ang isang lalaking may hawak, sa wakas ay pumayag siyang kumilos. Gayunpaman, nakita niya na alam ng mga tao sa paligid niya ang kanyang diskriminasyong pag-uugali, ginagawa kanyang malay. Kumilos pa rin siya, at habang naglalakad siya palapit sa bangka, bumagsak ang pantalan, na naging dahilan para sa kanya para mahulog sa tubig. Sa kabila nito, naglaan ng oras ang crew bago siya tulungan. Habang nagpupumilit siyang maabot ang ibabaw, hindi sinasadyang nagpakawal siya ng kakaibang vulkan gas, na pumasok sa kanyang bibig. Nang iligtas siya ng boatman, napansin niyang natakot ang lahat nang makita siya. Iniabot sa kanya ng kanyang katulong ang isang salamin, na humantong sa kanyang mapagtanto na ang kanyang mukha at katawan ay mayroon deformed na parang natutunaw. Bumangon si Rita kahit na nagsimula ng lumuhad ang kanyang binti. Sa kalaunan ay nakilala niya si Calder at napunta sa Doom Manor. Habang inaalala niya ang kanyang nakaraan,
Kumakain siya ng isang buong rotisserie na manok dahil sa stress. Kinabukasan, sinubukan muli ni Cliff ang kanyang ehersisyo sa hagdan. Naaalala niya kung paano niya tinuturuan si Clara kung paano maglakad, kaya sinabi sa kanya ni Larry na gamitin iyon bilang pagganyak. Ginawa ito ni Cliff at sa wakas ay narating niya ang tuktok ng hagdan. Natututo siyang lumakad sa kanyang bagong katawan pagkatapos ay ginamit ang kanyang bagong natutunang kasanayan upang magtungo sa Calder's silid. Sa kanyang maliit na tagumpay, si Cliff ay nagkaroon ng lakas ng loob na sabihin kay Calder na dapat ang kanyang pamilya alam niyang buhay siya. Ay terminate man o itago siya, dapat alam nilang nandyan pa rin siya. Nang marinig ito, binabati siya ni Calder sa pag-aaral kung paano maglakad, pagkatapos ay ipinaliwanag niya kung paano gusto lang niyang magkaroon ng pangalawang pagkakataon si Cliff. Nagpasalamat sa kanya ang lalaki, pagkatapos ay binigyan siya ni Calder ng voicemail na kinopya niya mula kay Cliff utak. Nagulat si Cliff nang marinig niya ang sarili niyang nagsabi, "Hindi ko alam kung ano ang nangyari sa atin. Pagbubutihin ko pa." Naaalala niyang sinabi niya ito mula sa kanyang pira-pirasong memorya, kaya nagpatuloy siya sa pakikinig sa recording. Nag-trigger ito ng isang alaala na nagpapakita kung paano niya iniwasan ang banggaan at nanalo sa karera. Binugbog niya si Bump nang matanggap niya ang tropeo, pagkatapos ay ipinagpatuloy niya ang kanyang pakikipagrelasyon kay Giselle. Gayunpaman, nakaramdam siya ng pagkakasala, kaya tinawag niya si Kate para humingi ng isa pang pagkakataon, nangako upang maging mas mahusay. Pinatawad niya ito, ngunit nang kunin ni Cliff ang kanyang pamilya upang magsimulang muli, nabangga sila sa isang truck. Dito nagtatapos ang kanyang memorya, kaya ipinaalam sa kanya ni Calder na siya lamang ang nakaligtas ng aksidente. Nagalit si Cliff nang marinig ito, dahilan para masuntok niya ang tangke ng gas sa galit. Ang kanyang pag-alala sa aksidente ay nagpapadala sa kanya sa mga taon ng depresyon. Ito ay hanggang sa ipinakilala siya ni Larry sa pagbuo ng isang napakalaking slot ng karera ng kotse na si Cliff na tagpuang Panthera-Utica. Noong 2019, sina Larry at Cliff ay nakikipag-usap sa racetrack habang si Rita ay nagniniting. Bigla silang nakarinig ng boses ng isang babae mula sa ibaba, kaya napaungol sina Larry at Rita, kinikilala nila na ito ay Crazy Jane. Si Jane ay may 64 na personalidad, bawat isa ay may sariling espesyal na kapangyarihan. Sa araw na iyon, siya si Sylvia na may nakakatakot at moody na boses. Hinihiling ni Calder na kausapin ang totoong Jane, ngunit pinakawalan lang niya si Hammerhead, ang kanyang bastos katauhan. Biglang nakita ni Hammerhead si Cliff kaya nilapitan niya ito at tinanong kung laruan ba siya. Siya ay kumilos ng walang pakundangan sa kanya, kaya sinabi niya sa kanya na tumahimik. Pagkatapos ay hiniling niya na pumasok sa kanyang silid, ngunit tumanggi ito, na naging dahilan upang mahawakan siya ni Hammerhead ng agresibo. Nang napagtanto niyang hindi siya makakaramdam ng sakit, bigla siyang umalis. Kinabukasan, nakita ni Cliff ang kanyang pagpipinta sa hardin. Sa pagkakataong ito, siya si Jane, at sinabi niyang nagkita na sila sa pamamagitan ng Hammerhead. Tiniyak ni Cliff sa kanya na hindi kasalanan ni Hammerhead nang mapunta sila sa mainit na pagtatalo. Nanggigil din siya dahil kaarawan ni Clara sa susunod na linggo, na nangyayari rin sa maging ang 30th year na hindi niya nakasama. Biglang umulan, at lumipat si Jane sa isa pa niyang personalidad, ang anak na babae ng hangman. Nagiging malungkot at emosyonal siya, pinag-uusapan kung ano ang pakiramdam ng pagiging normal. Napagtanto niya na may kaugnayan sa kanya si Cliff, at mula noon, naging magkaibigan na ang dalawa. Ang buhay sa Doom Manor ay nagpapatuloy ng naaayon, kaya komportable ang pakiramdam ni Calder upang umalis sila pansamantala at ipagpatuloy ang kanyang paglalakbay. Bago siya umalis, ipinaliwanag niya kung paano may mga mahiwagang bagay sa mundo na pinapanatili isang matasa. Ang kawalan ng hepe ay nagpapahintulot sa grupo na gawin ang anumang gusto nila. Nagsimula ang kanilang munting pakikipagsapalaran nang pininturahan ni Jane ng itim ang school bus ni Larry. Kinumbinsi niya ang iba na pumunta sa isang maliit na pagtatagpo sa Cloverton, isang kalapit na bayan, ngunit si Cliff lang ang bumaba para dito. Tumanggi si Larry na pumunta dahil naniniwala si Calder na hindi pa sila handa sa mundo. Kinausap ni Jane si Rita, tinutukso siya na hindi siya nakikita ng mundo sa loob ng 60 taon.
Alam ni Rita na pinaglalaroan lang ni Jane ang kanyang ego, ngunit gumagana pa rin ito, kaya kinumbinsi niya si Larry para makasama din sila. Pagdating nila, nagpasya ang grupo na maghiwalay at tuklasin ang bayan. Pumunta si Rita sa isang kainan, at pinilit ni Jane na bumili ng regalo para sa anak ni Cliff. Samantala, nag-aalangan si Larry na lumabas ngunit sa huli ay pumunta sa isang bar. Nang makuha nila ang regalo, umupo sina Cliff at Jan sa parke. Pinag-uusapan niya ang tungkol kay Clara at ibinahagi niya kung paano siya palaging bumibili ng sa kanyang anak na babae regalo. Ang kaarawan ni Clara ay ilang araw bago ang aksidente, ngunit siya ay abala sa sarili niyang pagtataksil na nakalimutan niyang bilhan ulit siya ng regalo. Sa ibang lugar, nakilala ni Rita ang isang waitress na alam ang kanyang mga lumang pelikula. Pinupuri siya ng waitress na ipinahayag kung paano siya kamukha ng aktres. Ikinuwento niya kung paano nalampasan ni Rita ang kanyang ama sa mahihirap na panahon. Sarap sa lahat ng papuri, sinabihan ni Rita ang waitress na pag-usapan pa ito. Gayunpaman, dumating sila sa isang punto kung saan tinawag ng waitress si Rita na isang lasing at kung paano nakolekta ang kanyang ama ang kanyang mga tahasang pelikula. Nang marinig iyon ay lumungkot ang mukha ni Rita. Sa parke, pinindot ni Jane si Cliff para tanungin ang sinabi ni Calder tungkol sa kanyang anak. Iginiit niya na patay na si Clara, ngunit isiniwalat ni Jane na ang kanyang buhay ay nasa internet, kabilang ang katotohanan na si Clara ay itinuring na nag-iisang nakaligtas sa pag-crash. Inilabas niya ang kanyang telepono upang patunayan ito, ngunit dinurog ni Cliff ang aparato sa kanyang palad, na nagsasabi para tumahimik siya. Samantala, naabala si Larry sa mga taong nakatingin sa kanya sa bar. Ito ay nagpapaalala sa kanya kung kailan niya kailangang itago ang isang bagay sa loob niya. Bago pa man siya maaksidente, itinuring ni Larry ang kanyang sarili na isang halimaw para sa pagkakaroon ng isang matalik na relasyon kasama ang isa sa kanyang mga kasama, na nanguna sa kanyang koponan upang iligtas ng bumagsak ang kanyang jet. Ang pag-alala na ito ay nag-trigger ng negatibong enerhiya sa loob niya, kaya nagmamadali siyang umalis sa bar. Sa parke, napansin ng mga opisyal ang pagtatalo ni Cliff at Jane, kaya sinubukan nilang makialam, para lamang hammerhead upang simulan ang panunuya sa kanila. Samantala, sumabog si Rita sa kanyang patak, na nabasag ang mga bintana ng kainan habang siya ay lumalawak sa mga lansangan. Nasaksihan ng iba ang kaguluhan, kaya sinigawan ni Jane si Rita, umaasang magising siya. Tumakbo si Larry para tulungan ngunit bumagsak, at ang negatibong enerhiya ay tumakas sa kanyang katawan. Ang enerhiya ay naglalakbay sa pamamagitan ng mga cable at nagiging sanhi ng mga aksidente. Samantala, ang isang school bus na puno ng mga bata ay nakulong sa gitna ng kalsada. Papalapit na si Rita sa sasakyan, kaya agad na kumilos si Cliff, napunit ang isang seksyon ng daan para harangin ang dinadaanan ni Rita. Ang brake sa momentum ay nagpapahintulot sa kanya na maalala ang kanyang sarili, pagkatapos ay hiniling niya kay Cliff na umuwi. Nang gabing iyon, narinig ni Calder ang balita, at habang dinadaanan niya si Cloverton upang makita ang mga pinsala, siya ay nababahala sa pagkakaroon ng isang masamang asno sa mga lansangan. Bumalik siya sa mansyon at pinagsabihan ang grupo sa gulo na ginawa nila. Matapos bigyang diin na hindi nila alam kung ano ang kanilang ginawa, tumungo si Calder sa kanyang opisina at nakuhang muli ang isang larawan ng isang lalaking nakahod na may parehong asno na kanyang nakita. Nang ilantad ng grupo ang kanilang mga sarili kay Cloverton, inilantad din nila siya at ang kanilang mga sarili sa ilan mga kaaway. Bumalik si Calder sa grupo at sinabi sa kanila na kailangan nilang umalis sa bayan. Nang ipahayag ni Jane na ito ay masyadong marahas, sinaway siya ni Calder sa pagiging pinuno. Ipinagtanggol siya ni Cliff, inilipat ang paksa sa kasinungalingan ni Calder tungkol sa pagkamatay ni Clara. Nagtalo si Calder na sinusubukan lamang niyang iligtas si Cliff mula sa pagtanggi ng kanyang anak, ngunit itinuro ng lalaki na inagaw niya ang pagkakataong makipagkasundo sa kanya. Gayunpaman, sinabi ni Calder na may mga halimaw sa mundo at wala sila sa kanila. Iginiit niya na dapat silang tumakas, ngunit iniisip ni Cliff na dapat silang manatili at pangalagaan ang bayan mula sa iba pang mga halimaw na ito. Ang iba sa grupo ay hindi sumasang-ayon sa kanya at mas piniling sumama kay Calder. Agad silang sumakay sa bus at umalis sa Doom Manor habang si Cliff ay nananatili sa likuran upang ipagtanggol Cloverton.
Habang nagmamaneho, nagbago ang loob ni Jane at sinimulan niyang tulungan si Cliff. Bagamat tumanggi si Calder, sumang-ayon si Rita at umungol si Larry, alam niyang wala siyang pagpipilian kundi para sumali. Bumalik sila sa Cloverton at nakita si Cliff sa tabi ng mga lansangan. Bago umalis si Rita kay Calder, sinabi niya sa kanya na mali ito at sumasang-ayon siya na ito nga. Gayunpaman, nangako siyang babalik para sa kanya, pagkatapos ay umalis siya upang sumama sa iba. Habang naglalakad sila papunta sa bayan, lumalawak ang paa ni Rita sa isang patak, na nagpapatunay kung gaano siya kinakabahan ay. Gayunpaman, tinitiyak ng grupo sa kanya na magagawa nila ito. Sa bus, nararamdaman ni Calder ang pagyanig ng sasakyan. Sinabi niya, Paraguay, pagkatapos ay lumitaw ang isang lalaki sa likuran niya, na inuulit ang salita. Kinikilala siya ni Calder bilang Morden. Samantala, nakita ng grupo ang isang asno na nakaharang sa kanilang dinadaanan. Bigla itong naglalabas ng berdeng gas na bumubuo ng isang parirala sa hangin na nagsasabing, ang isip ay ang limitasyon. Hinahangaan ni Morden ang mga freak na nilikha ni Calder, pagkatapos ay nagbanta siyang gagawa ng isang bagay na masaya sila. Wakas. Maraming salamat kaibigan sa patuloy na pagtangkilik at pagsuporta. Muli ako si Richard Belen. Goodbye!